Okay, unang-una, sabi ko nga kanina, bakit mahalaga, bakit critical itong aspetong ito na pinag-aaralan natin sa lesson, yung intentionality. Sabi nga, today we are not introducing something, hindi naman bago itong ating pinag-aaralan, kundi unang-una, ito talaga yung biblical responsibility na makikita natin. Hindi tayo gumagawa ng mga bagong sistema, bagong kapamaraanan. At actually, bumabalik tayo sa Biblia. Kaya nga, before natin pag-usapan yung pathways, yung systems, yung manual, yung structure, we need to confront this simple but uncomfortable truth. Are we intentional in our disciple making? Sabi ko kanina, many churches, many Christians are sincere but not intentional. Sincere in the sense that, that we love God. Intentional, sincere sa pagsishare ng salita ng Panginoon. We serve faithfully. Pero tandaan po natin, sincerity alone does not produce spiritual formation. Maaring sincere ang isang tao, for example, faithful sa pag-attend ng worship service every Sunday. Pwede nating sabihin na naroon din siya ng prayer meeting. Meron siyang dinadaluhan din, sincerely, sa mga Bible studies or mga discipleship, mga pag-aaral, active sa ministry. Merong magandang intention sa puso. Pero ang sincerity, kung walang direksyon, madaling mauwi sa routine hanggang sa para bang nakaugalian na lamang niya. Tumutukoy sa damdamin ang sincerity sa ating feelings, sa ating emotion. But formation is all about process. For example, sabi ko kanina, pwede tayong sincere doon sa ating mga pinagagawa, sa ating inaatinan, but the question, ang bottom line na question, meron pang pagbabago na nangyayari sa buhay ko. Meron bang nangyayari? For example, marami na tayong narinig na mensahe. Siguro kung gaano nakatagal na Kristiyano ka dito sa church, 10 taon, tapos sa isang taon is merong 54 Sundays, 54 messages ang naipon mo sa isang taon, times 10, 540 messages. Bakit hindi nagbabago ang buhay? Bakit walang transformation? Kasi, mga kapatid, dapat maging maliwanag sa atin, hindi dahil marami ka nang narinig, nagbabago ng buhay mo. Kundi ang talagang usapan dito, dun sa mga narinig natin, ilan doon yung ating ini-apply, ilan doon yung ating isinapamuhay. At doon sa pagsasapamuhay ng mga narinig natin, doon nagkakaroon ng formation, transformation. Kaya, many churches are sincere, but not because sincerity alone does not produce spiritual formation. Because spiritual formation is what? Process. Process na kailangan daanan ng isang mananampalataya. Tingnan niyo po ito. People do not drift into maturity. Alam niyo po ibig sabihin ng drift into maturity? Nung nakakilala sa Panginoon, nagpabaptize, tapos automatic siyang lumalago. Paglipas ng 5 taon, malago na. Para bang bumagsak na siya doon, para bang inianod na lang siya doon. Yun yung principle ng drift. People do not drift into maturity. Walang Kristiyanong nagiging Christ-like by accident. Yung bang parang ganito, bakit? Kitang-kita ko yung maturity mo ngayon, sister, brother. Tapos sasagot, hindi ko nga alam kung bakit bigla na lang ako naging mature.
Pwede po ba yun, mga kapatid? Parang aksidente yung pagiging mature. No. Walang Kristiyanong nagiging Christ-like by accident. Kasi ang maturity is what? Bunga. Amen? Bunga, halimbawa, ng intentional na pagsunod, paulit-ulit na correction, pagpapaalala, at patuloy na paglakad kasama ng Diyos, kasama ng mga kapatiran, kasama ng church. Ibig sabihin, kaya lumago ang isang tao, meron siyang dinaanan. Meron siyang prosesong pinuntahan, meron siyang prosesong nilakaran. Kayo po ba ay mas mature na ngayong taong ito ng 2026 kaysa 2025? Tatatlo yung sumagot ng... Masasabi niyo bang kayo ay mas mature ngayon? Anong petsa ngayon? January 10, 2026. If you are going to compare yourself, especially in your Christian life, January 10, 2025, masasabi mo ba na mas nag-mature ka ngayon compared last year? Now, ang tanong, nag-mature ka ba dahil aksidente lang na nag-mature ka? No. Marami kang dinaanan in 2026, marami kang naranasan in 2026 na ipinahintulot ng Diyos, at minsan kahit nga yung mga problema ay pinapahintulot yun ng Panginoon para mas makilala mo ang Diyos. Kung gaano karaming problema ang dinaanan mo in 2025 at marahil hindi mo na maalala, ganun din karami ang naisin ng Diyos o kaparaanan ng Panginoon na ipinakilala niya ang kanyang sarili sa bawat isa sa atin. Kasi parang napakahirap naman na, hindi ko nga alam kung mas kilala ko ang Diyos kumpara last year. Sana napunta yung mga problemang dinaanan mo. Ibig sabihin, kung hindi ka lumalim sa iyong pagkakilala sa Diyos, sa pamagitan ng mga problemang iyon, sabi nga sa iyong katabi, nako, malamang-lamang maulit yung mga problema ngayon. Tama? Okay, kasi nga minsan hindi natin natututunan yung lessons, yung mga messages. Sabi nga rito, people do not drift into maturity but they drift into complacency. Kapag walang intentional na discipleship o proseso ng paglago, ang natural na takbo ng puso ay mula sa passion, sa pagiging complacent, yung pagiging convenient. Yung bang mas gusto niyang manatili sa tinatawag na comfort zone or yung convenience zone. Walang paglago sa comfort zone. Walang paglago sa convenience zone. Nasaan ang paglago? Nasa challenge zone. Nasa challenge zone. Parang dalampasigan niya, dagat. Makakakuha ka ba ng mga malalaking isda sa gilid ng dagat? Nasaan ang mga malalaking isda? Nasa gitna. Naroon yung mas malalaking alon, naroon yung mas malalakas na hangin. Kaya nga, yun po yung challenge zone. Kaya nga dito, minsan, ang problema, kapag wala yung intentionality, yes, sa una, obedient ka, minsan ningas kugon, yung obedience nagiging convenience. Kaya kung walang malinaw na paggabay na guidance, walang tinatawag na direksyon, hindi growth, kundi drift, pagbagsak, paghina. Kapag ang spiritual growth ay hindi ginagabayan at hindi sinasadya, hindi pinaplano, ang problema, titigil yon. Titigil yon. When growth is not guided, it stops. Okay? Meron po ba tayong natututunan? Why intentionality matters. Hindi lamang sa church, kundi sa ating, ang pag-uusapan natin dito
as we examine, as we reflect on our personal life, magandang balikan po itong mga ito sa buhay natin. Now, kaya nga, ang key truth na magandang panghawakan natin, intentionality is not optional. Intentionality is not optional. Kasi kapag ang naging treatment natin sa spiritual growth, kapag ang naging treatment natin sa discipleship is optional lang, natural, hindi na yun intentional. Kapag yung intentional ay nagiging optional lang, kung kailan mo gusto, kung kailan ka free, kung kailan mayroon kang tirang oras, kung kailan convenient ka lang, hindi na yun nagiging intentional. Intentional, magiging intentional siya kapag medyo mahirap yung sitwasyon pero go pa rin. Medyo merong mga sitwasyon na parang go pa rin. Intentionality. Kasi ang bunga ng intentionality is this, yung dinatawag na you are being trained. You are being trained. Sinasanay mo yung sarili mo sa pagsunod. Sinasanay mo ang iyong sarili sa paglilingkod. Because it is possible, mga kapatid, alam lang natin ang maglingkod, pero hindi tayo sanay. Meron bang pagkakaiba yun, Pastor? Pag alam lang ang maglingkod, pag okay, go. Kapag ayos ang sitwasyon, go. Pag walang conflict, go. Pag walang isasakripisyo, go. Pero yung sanay, ganito. Kahit merong sakripisyo, go ka pa rin. Kasi kapag alam mo lang, kapag dumating na yung hirap, parang titigil ka. Katulad yung sinabi ko kanina. Pero yung sanay na maglingkod, mahirap, may sitwasyon, kailangan magsakripisyo, maglilingkod ka pa rin, susunod ka pa rin. Kasi sanay ka sa paglilingkod. Kaya nga siguro magandang reflection natin ngayong umaga, meron lang bang akong alam sa pagsunod? O ako ba'y sanay na sumunod? Meron lang ba akong alam sa paglilingkod? O ang tanong, sinasanay ko ba ang aking sarili saan? Sa pagsusunod, sa pagiging disciple. Kasi nga yung word na disciple na lang, doon na lang natin makikita yung essence niya. Ang pagiging disciple, doon din nanggaling yung word na disiplina. Ano yung disiplina? Being trained, sinasanay. So ibig sabihin, ang tunay na disipulo ay mga Kristiyanong disiplinado. Saan? Sa pagsunod, sa paglilingkod, sa pagbibigay, sa commitment, sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya siguro magandang tanong sa atin, ako ba'y disiplinado? Unang-una muna, ikaw ba'y disipulo? Anong klaseng disipulo? Disigulo ba o tunay na disipulo? Pero, pag ang nakita natin parang disigulo lang, ang problema noon, hindi siya disiplinado saan? Sa pagsunod. Kaya ang talagang issue talaga sa atin bilang mga mananampalataya, mga kapatid, yung pagiging disiplinado natin. Dinidisiplina ko yung aking sarili sa pananalangin, dinidisiplina ko yung sarili ko sa pagsamba, even sa pagbibigay. Bakit marami ang nag-i-struggle saan? Sa prayer. Hindi naman lahat. Siguro ang talagang issue, hindi natin talaga disiplina ang manalangin. Sino ho dito ang nakaranas ng mag-fasting? Okay? Sinong gustong maging lifestyle ang fasting this 2026? Bakit mahirap pag mag-fasting? Kasi hindi natin kinasanayan ang mag-fasting. Para maging madali ang mag-fasting, sanayin mo yung sarili mo sa fasting. Sanayin. Pag-aralan, pag-desisyonan. So, my dear brothers and sisters, intentionality is not optional.
Because intentionality is the foundation of disciple making. Ito talaga yung pinakang foundation. Intentionality gives discipleship what? Direction. Intentionality gives discipleship focus and purpose. And it ensures that following Christ is not left to chance, but is deliberately nurtured. Yung bang merong bagong mananampalataya, bagong bautismo, paano natin sila titingnan? Paglipas siguro ng panahon, lalago rin yung mga yan. Which is marami ang problema nga natin. Especially, I think, kayo sasang-ayon sa akin, marami nang nabautismohan. Ilan na ang nabautismohan? But the question is, nasaan sila ngayon? Nasaan sila ngayon? Nagpapatuloy ba sila? Minsan, madali silang i-judge, hindi siguro tunay. Yung kanilang, even yung pagbabautismo, hilaw. Minsan, ang madaling isisi dun sa mga nagpabautismo, pero minsan, hindi natin nakikita. Baka naman tayo rin ay merong problema. Baka tayo rin ay guilty, na ibig sabihin, wala tayong intensyon na alagaan sila, i-develop sila, i-train sila. So it is a matter of intentionality. Kumbaga, kaya magmula ngayon, kung magiging intentional tayo, parang ganito ang ating magiging conviction pag may mga bagong mananampalataya. Hindi ko hahayaan na sila'y lumago by chance. Tama po ba? Kundi, gagawa ako ng paraan para tulungan sila na sila'y lumago at maging tunay na alagad at tunay na lingkod sa Panginoon. So, ibig sabihin, hindi mo hahayaan sa tsamba. Sana lumago yan, makatsamba na lumago. Hindi po ganun ang intentionality, kundi hindi natin hahayaan na sila ay lumago by chance. When intentionality is present, disciple-making becomes a clear pathway toward Christ-likeness. Hindi lamang siya basta hopeful expectation. Sana. Okay? So, hopefully, sana nakatulong po ito sa atin. Okay? Bakit kailangan ang intentionality? Now, there are some guiding questions. Ilang mga crucial question na magandang harapin natin. Number 1, okay, siguro sa ating reflection mamaya, magandang sagutin natin ito. Who are we intentionally forming and how are we forming them? Sino yung mga taong, alam mong, dinadala sa iyo ng Panginoon, inilalagay sa puso ng Panginoon, nakausapin, sabayan sa paglilingkod nila sa buhay Kristiyano upang tulungan sila na lumago? At paano natin sila tinutulungang lumago? Okay? Huwag muna kayong sasagot ng malakas. Sino? Meron ba kayong somebody na tinutulungan na hubugin? Okay? And then, pag ang usapan is who, ito po yung mga tagsunod, ito yung sinasadya nating hubugin ng mga mananampalataya. Pwedeng ito yung mga bagong mananampalataya o yung mga lumalagong mananampalataya sa pananampalataya, pwedeng matagal-tagal na, at yung may mga sapat na sagulang sa spiritual na pamumuhay. Pwedeng mga leaders na, pwedeng, kasi hindi ibig sabihin leader ka na. Hindi ibig sabihin ako'y pastor na. Hindi ko na kailangan ng lumago. Hindi ko na kailangan magpatuloy pa. No. Iba-ibang level lang ng paglago ang kailangan. Ako'y pastor na, ako'y leader na. So saang aspeto ng paglago ako dapat lumago? Sa aking pagiging leader, sa aking pagiging lingkod. Siguro nalampasan ko na yung pagiging bagong mananampalataya. Yung mga bagong bago-bago. Yung mga bagong nag-uumpisa sa paglilingkod. Now, narito ako ngayon,
nasa paglilingkod na, pamumuhay sa tawag ng Panginoon, pero kailangan ko pa rin lumago. Kailangan ko pa rin ng mga taong magiging accountable ako. Meron nga isang kabataan, Pastor, meron po ba kayong accountability person? Abay, oo naman. Napakadelikado kaya na wala kang accountability person. Ito lang itong mga nakarang araw lang. I think kahapon, kung kilala nyo si Philip Yancey, isa siyang author ng book, ng maraming books, I think mga 30 to 50 books. Tapos umamin the other day na nagkaroon siya ng kabit, illicit relationship for 10 years. I think 8 to 10 years. Kung hindi pa nabisto ay mga sikat yun ng mga author, mga sikat yun ng mga lingkod na magandang magpaalala sa atin. Kung yun ay tayo pa. Tama po ba? Kumbaga kung ituturo, mga professional na yun, tayo mga amateur pa lang, kung tutuusin. Pero makikita natin, kasi it is possible walang mga person of accountability na tutulong, na magko-correct. Yung bang mga taong magre-rebuke din sa kanya. Yung kasi minsan kalimitan ang kulang sa atin. Yung bang relationship na sa discipleship na naroon ka sa isang sitwasyon na handa mong i-rebuke yung dinidisciple mo. Handa mong diretsahin na, hindi tama yan. Naranan po ba tayo sa ganong level ng pag-aalaga, pag-akay? Kahit alam mo na pwede mong i-risk yung relationship mo, magalit sa iyo. Pero bilang tatay, bilang nanay sa pananampalataya, we are willing na maging vulnerable for that accountability. Kaya ito yung mga tanong Anong goal? Christ-likeness and obedience. Upang ang bawat isa ay mahubog patungo sa pagiging katulad ni Kristo. Pero as much as possible, mga kapatid, iwasan nyo. Si Paul, disciple ko yan. Iwasan po nyo yung ganung mga term. Si Jabez, disciple ko yan. Kaya tingnan mo, si Paul, si Jabez, laging mga nakatakiin yan kasi mga disciple ko yan. Kwan po yun, delikado po yun. Kung sasabihin, kaya pala ganun ang ugali, disciple mo. Kaya pala ganun. Pero dapat, disciple ni Kristo. Ako ay pagturo lang, taga-akay lang. Kasi ang ini-impart natin, hindi yung buhay natin, hindi yung ugali natin, kundi yung ugali ni Kristo, yung buhay ni Kristo. Amen po ba? Okay? So, iwasan po natin yon. Kayo po ba'y marami ng mga disipulo? Okay? So, kaya nga ang goal natin, ang goal ng bawat isa, patungo sa pagiging Christ-like, mamuhay sa pagsunod, at maging handang mag-alaga din at maghubog ng iba. At yun po yung question na how, sa pamagitan ng word, ng relationship, ng guidance, ng accountability. So, yun po yung ilan na magandang pag-isipan natin. Okay? So, dito po sa ilang mga tanong na ito, meron po ba kayong personal na sagot? Okay. Sarili ninyo muna. Those are the guiding question. Now, the third point sa ating session ngayon is this question. Pumunta na tayo. What does it mean to be intentional? What it means to be intentional? Ano ba ibig sabihin ng intentional? Bagamat tinanong ko na kayo sa inyo kanina, ito po yung mga word, deliberate, sinasadya. Deliberate means discipleship does not happen by accident. It is something that we intentionally pursued na hindi natin iniiwan sa chance, sa baka sakali,
o yung mismong taong yon sa kanyang initiative? Tayo na mga nag-aalaga, leaders intentionally guide people toward growth. Kaya intentional. At sinisigurado natin na nabubuo, nade-develop yung kanilang spiritual na paglago. Okay? Hindi by chance lang. Pag sinabing deliberate, sinasadya. Okay? Pinagdidesisyonan. And then, isa bang kahulugan ng intentional is yung purposeful. May malinaw na goal. May malinaw na layunin. Purposeful discipleship has a clear destination. Meron kang pupuntahan. Parang ganito, para at least makita nyo. Gusto kong ulitin yung illustration. Yoel, alika. Alika dito, Yoel. Okay. Si Yoel, unbeliever. Pasaway sa pamilya, pasaway sa community, pasaway talaga sa school. Now, unbeliever siya. Na-meet ko siya through divine appointment. Now, ako, bilang lingkod ng Panginoon, gusto kong itong si Yoel makakilala sa Panginoon. Naramdaman ko, inilid ako ng Panginoon to share the gospel to him. Then, tumanggap siya sa Panginoon. Parang ganitong ibig kong sabihin. Bagamat sa ngayon ay unbeliever si Yoel at gusto ko siyang i-win. Pero ang ultimate na layunin ko sa kanya ay hindi lamang siya basta makakilala, hindi siya basta magpabautismo lang, kundi ngayon pa lang, tinitingnan ko siya, ang gusto kong mangyari sa kanya, ang aking pangarap para sa kanya ay maging tunay na disciple. Yung kaagad. Bagamat unbeliever pa lang, pero authentic disciple. Ang aking nasa puso para sa kanya. Nakakilala sa Panginoon. Paano siya magiging authentic disciple? Idadaan ko siya sa process. Magpabautismo. Tapos magpabautismo, kailangan kang umattend ng membership class. Cultivate class. Upo. Natapos sa cultivate class, sa build up, growth, maturity. After dito, sa process na ito ng maturity, nakita ko medyo nagmamature na. Marunong na siyang mag-aral ng salita, marunong na siyang mag-apply ng salita sa kanyang mga personal circumstances, problema. Okay? So, natuto na siyang manalangin. So, nakikita ko yung growth sa kanya. Ano yung pangunahing picture? Nakikita ko na ba si Kristo sa buhay niya? Hindi man ganun pakalino, pero yung pagiging wangis ni Kristo medyo sumisilip-silip na. So, kailangan siyang mai-process pa. Pero alam ko na mas lalago siya kapag nagkaroon siya ng paglilingkod. Kaya tuturuan ko siya maglingkod sa Panginoon. Iko-commission sa paglilingkod, sige, magmula ngayon, Yoel, ikaw muna yung alalay ko, ha? Ikaw yung tagabili ko ng merienda, sagot mo. Yung bang, bibigyan ko siya ng opportunity to serve. Yoel, pwede ka ba sumama sa akin sa lupang katuparan? Ikaw ang mananalangin saan? Sa offering. Paunti-unti. Yun yung nakikita ko doon sa mga kapatiran natin. Yung ilang mga kapatiran natin doon, lumapit sa akin one time doon sa prayer meeting, si Sister Shello, si Lani, sino pa? Si Sarah. Alam niyo yung gusto nila? Pastor, itong year na ito, gusto ko pong magturo, sabi ni Sister Shello, sa mga bata.
Abay, nakita ko nung last week, abay, may mga kasama ng mga bata at Pastor, nakapag-start na ako. Ang bilis Pero makikita nyo na alam ko doon sila lalago. At Joel, yun yung kaya sumama-sama ka sa akin. Okay? Kaya magmula ngayon, itong taong ito, Joel, kung saan ako pupunta, kasama kita ha. Hindi, seryoso ako. Ayan. Kaya pagpunta ko sa bundok, kasama ka rin. Pag naimbitahan ako doon, sama ka din. Tapos, hindi mo na mamalayan, pati ikaw nakatuck-in na rin. Tapos, nakikita ko ngayon, alagad. Pero dito ka nag-umpisa, sa ngayon, parang dito pa lang, pero kita mo na yung padadaanin mo sa Kanya. And one day, you are praying na siya magiging lingkod ng Panginoon, na siya ay susunod sa Panginoon, gagamitin ng Panginoon. Amen? Thank you, Joel. Seryoso nga ako. Okay? Kasi minsan, as we share the gospel, ito nagiging problema. Ang ating mindset, kailangan kong itong patanggapin. Pag tumanggap, bahala ka na. No. Magkaroon tayo ng katulad ng puso ng Panginoon. Alam niyo kung bakit? Naalala niyo yung one time, ang Panginoon kasama ang kanyang mga alagad, naroon sila sa gitna ng dagat, inaalon sila, tapos parang lulubog na sila, sabi ng mga alagad, gisingin niyo nga, tutulog-tulog. Ginising ang Panginoon. Now, ang tanong, saan sila papunta? Sa Decapolis, sa Ibayong Lawa. Anong target ng Panginoon doon? Yung gathering demoniac. Yung possessed, nakatira sa sementeryo, buhay na nakatira sa lugar ng mga patay. Outcast na. Walang kwenta. Wala nang halaga. At walang kaalam-alam itong mga alagad, yun yung target ng Panginoon na puntahan. Palagay nyo, kung kayo isa sa mga alagad na halos dumaan sa mga malalakas na alon. At pag alam nyo na ang talagang puntirya pala ng Panginoon na puntahan ay yung inaalihan ng demonyo na yon, palagay nyo, siguro, kakausapin nyo na lang ang Panginoon. Panginoon, balik na tayo. Yun lang naman palang pupuntahan nyo. Walang kwenta yon. Pero alam nyo po, yung passage na yan talagang, kumbaga, bumasag sa marami kong pananaw bilang lingkod, bilang pastor, because many times, ang aking motivation is number. Bilang pastor, mag-set ng ganito, 30 baptism this year. Kaya pag hindi naabot, medyo dismayado ka, nako, bigo ako. Bakit? Kasi, nakakilala lang sa Panginoon, nabaptismo lang 22. Short ako ng 8. Merong ganong pastor lumapit sa akin, pastor, pag-pray nyo ama, dadaan ako sa evaluation. Bakit? Kasi unang-una, meron kaming target na ganon this year, 30, pero ang nabautismuhan lang 12. Nako dadaan ako sa evaluation, malalagay ako sa alanganin. Kaya lungkot na lungkot, sabi ko sa kanya, Brad, pambihira ka. Yung isang kaluluwa, nagdiriwang ang langit, 12 pa. Samantalang 12, lungkot na lungkot ka. Sabi ko sa kanya, naroon yung prinsipyo, the importance of one soul. The importance of one soul. Yes, totoo. Ito yung buhay niya, pasaway, pagulo. Pero, naroon yung kapangyarihan ng gospel. Amen po ba? Naroon yung kapangyarihan ng ebanghelyo. Kaya merong malinaw na goal. Purposeful, may malinaw na goal. Planned, pinagplanuhan. Kaya mga maganda, yung mga halimbawa, yung mga pasaway, yung mga nangaaway sa iyo, na mga unbeliever, kapitbahay. Parang ganitong magandang reaction. Tahimik lang naman. Magiging Kristiyano ka rin, magiging born again ka rin, pagpaplanuhan kita. Kayo po ba'y marami ng mga pinagplanuhan?
Meron na po ba kayong mga kapitbahay na pinagplanuhan? Anong klaseng plano? Okay? Maganda pong kwan po yun eh. Because purposeful discipleship has a clear destination. The goal is not activity. The goal is not involvement or knowledge alone, but Christ-likeness. Christ-likeness. Kasi kapag yun ang ating naabot, yung Christ-likeness, hindi pwedeng hindi siya maglingkod. Amen po ba? Hindi pwedeng hindi siya mag-involve. Hindi pwedeng hindi siya lalago sa Panginoon kasi kita si Kristo. Because every step, every conversation and ministry is aimed at shaping character, obedience, and love for Christ. Even sa ating mga matatagal ng mananampalataya, naglilingkod tayo, may ministry tayo, at tanong, ang Diyos ba'y nalulugod sa iyong paglilingkod? Okay. Now, paano mo masasabi na ang Diyos ay nalulugod sa iyong paglilingkod? Dahil ba marami kang nagagawa? Dahil ba marami kang na-accomplish? Dahil ba matagal ka na? No. Alam niyo po kung ano ang isang bagay na makapagbibigay ng kaluguran sa Panginoon sa ating ginagawa sa ministry? Hindi yung dami. Kasi unang-una, siya rin naman nagbibigay ng empowerment para magawa natin yung mga bagay na yun. Amen po ba? Siya rin nagbibigay ng knowledge. Siya rin ang nagbibigay ng opportunity. Kaya hindi sa atin ang credit. Pero ang gusto ng Panginoon para ma-please natin siya sa ating paglilingkod is this. That as we serve Him, lumalago tayo sa pagkakilala sa Kanya. Nagiging kamukha natin si Kristo. Amen po ba? Na habang dumadami yung ating nagagawa sa paglilingkod, lumalago tayo sa ating, mas napapalapit tayo sa Diyos. Mas nagiging kamukha natin ang Panginoon. At doon natin nabibigyan, napiplis ang Panginoon sa ating paglilingkod. Amen po ba? So, sa ating bang mga paglilingkod ngayon, magandang mag-examine na ating sarili. Sa akin bang maraming pinagagawa ngayon, maraming mga involvement ngayon, question is this, lumalago ba ako sa aking pagkakilala sa Diyos? Kung ikaw ay lumalago sa pagkakilala sa Diyos, sa makatwid, nababago rin ang buhay mo kasi nagiging kamukha mo si Kristo. At yun naman talaga ang basehan, katulad ng message ko nung last Wednesday. Paano mo nasasabi na mayroong pagbabago? Kapag nakikita si Kristo sa ating buhay. Kaya yun po yung process natin. Kaya hindi yung ugali natin, hindi yung pananaw natin, hindi yung opinion natin, ang itinuturo natin, ini-impart natin, ipinapakita natin, kundi si Kristo. Si Kristo ang mas, kumbaga, itinuturo natin sa ating mga tinuturuan. It is planned, my process. Planned discipleship recognizes that growth happens in stages. Merong stages. Mula sa pagiging sanggol, anong sumunod sa sanggol? Infant, toddler. After ng toddler ay ano? Anong kasunod? Mga bata. Even sa pag sa school, mga grade school yun mga teenager. Tapos young adult. Tapos father. Iyon yung process na maliwanag na sinasabi sa Bible. So ibig sabihin, merong stages. Nasaan na siya? Kung merong kapwa mananampalataya na gusto mong makasama sa mentoring, sa peer mentoring, kasi hindi naman talaga lahat ng pagkakataon parang ikaw yung mentor, ikaw yung maraming alam. Merong tinatawag na peer mentoring. Magkakaparehas kayo that you mentor each other. That you share your life's journey sa iba. Kaya ako personally, meron din akong mga ka-mentor na mga kapwa ko, pastor. Meron ding mga kabataang pastor na dinadala sa akin ng Panginoon. Kasi nakita ko yung struggle na bagong pastor, kabataang pastor,
Pero napakahirap na walang nag-aalagang mas matandang pastor. Hindi naman dahil sa ako'y matanda na, no? Pero at least kahit paano, yung buhay ko makatulong doon sa ibang nagpapasimula pa lang sa kanilang paglilingkod. May pinagpaplanuhan. Kaya ang aking suggestion ngayon, maganda rin na meron kayong someone na kailangan yung pagplanuhan ngayon pa lang. Pakita nyo nga po ang inyong katabi, meron ka bang gustong pagplanuhan? Nakapag makikita mo, makakasulubong sa church, pinagpaplanuhan kita. Pinagpaplanuhan kita. Okay? Hindi naman kaagad na i-approach mo eh. Kumbaga, katulad for example, ginagawa ko, for example, sa mga kalalakihan. Ang approach ko naman sa mga kalalakihan ay yung mga napasimulan namin, gusto nyo bang magkaroon ng membership class? Hindi yun yung tanong ko eh. Kundi, alam mo, Brother Eric, Brother Alex, maganda na pasimulan natin. Magsimula lang tayo kahit sa kwentuhan lang, sa sharing time, malaking bagay na yun sa ating mga kalalakihan. At salamat sa Panginoon dahil yung malaking tulong yun. Kumbaga, ibig sabihin, hinahawahan mo siya. Meron ngang kasabihan, ang kabayo daw, hindi mo siya basta-basta mapapainom ng tubig. Kayo ba'y naniniwala doon? Anong dapat mong gawin para mapainom mo siya ng tubig? Pakainin mo siya ng asin. Subuan mo siya ng asin. Pag nakain niya yung asin, sigurado yun maghahanap siya ng tubig. Kasi minsan tayo, ang approach kaagad natin, tubig kaagad yung ating ini-offer. Minsan, makatikim muna sila ng asin. Yung bang para makita nila yung need. Kailangan ko ito, makakatulong ito. Okay? Planned, may process. And then, chosen. Pinipili kahit may sakripisyo. Pinipili kahit may sakripisyo. Chosen means discipleship is a priority, not a convenience. It requires saying yes to people and no to lesser distractions. Kaya nga, tayo bilang mga mananampalataya, pinipili natin mag-invest ng time, mag-invest ng lakas, ng ating puso, mag-invest ng ating buhay sa mga taong gusto nating tulungan na lumago din. Intentional disciple making happens because we as servants, we as leaders decide na ito'y mahalaga kahit merong sakripisyo. Kaya kayo po ba'y kumbinsido ngayong umaga na talagang mahalaga sa atin ang intentional disciple making culture sa church? Kailangan po ba natin ito? Amen. Kailangan natin. Kailangan natin. Kung akong tatanungin nyo nga, meron namang mas magaan-gaan na trabaho eh. Ano yung magaan-gaan na trabaho? Walang IDMC, walang mentoring, Pero isa lang naman po ang naisin ko sa pagdadala sa akin ng Panginoon dito sa SCBC. Gusto kong maging blessing sa SCBC. Gusto kong maging blessing sa church. At tama-tama, yun naman talaga ang vision ng church, maging blessing sa labas. So, dapat yun din aking maging goal. Unang-una maging blessing sa SCBC. So, kauna-unang pagiging blessing na dapat kong alagaan, i-pursue, is yung word. At saka itong pinag-uusapan natin. Na kahit wala na si Pastor Billy sa SCBC, mayroong patuloy na tatayo, mayroong mga magpapatuloy sa paglilingkod, magpupursue ng pangarap ng Panginoon na naisin ng Panginoon sa church. Na kahit wala na si Pastor Billy, dumadami pa yung mga nakatakin na kabataan. Ibig sabihin, it's not about yung damit, kundi yung na-impluwensya mo sila na nagkakaroon sila ng naisin na gusto ko ring maging,
Yeah. Kaya, meron po ba tayong natututunan dito sa session? Anong oras na ba? Kung gusto nyo po bang magkaroon muna ng break o tapusin ko na itong session na ito? Tapusin na ho natin kasi alas 10 pa lang naman eh. Oo nga, alas 10 dito sa aking relo. Okay? Now, number 4. Wrong assumptions to avoid. Wrong assumptions to avoid. Tapusin na natin, saglit na lang naman po ito. Number 1, maraming mga churches ang mayroong mga silent assumptions, mga akala. Hindi sinasabi pero mayroong malalim na epekto sa kultura at direksyon ng church. May mga assumptions na mukhang logical pero hindi biblical. Hindi siya nakakatulong para maging fruitful. Ano po yung ilang mga wrong assumptions? Number 1, attendance is not the same as maturity. Ano yung assumption na ito? Basta dumadalo sila every Sunday, lalago rin sila. Puso sa puso, pamilya sa pamilya. Meron po ba kayong mga kakilala? Matagal nang dumadalo sa church, sa attendance, pero hindi mo pa rin makita sa Kristo sa buhay niya, sa pananalita, sa pangangatwiran niya, sa buhay niya. So, ibig sabihin, hindi assurance na faithful ka sa attendance, meron ng transformation. Maraming iglesia ang nag-a-assume na ang regular na church attendance ay automatic na magbubunga sa spiritual growth. Sabi ko kanina, tahimik na mga assumptions, but kung talagang haharapin natin, pag-uusapan natin sa salita ng Panginoon, merong mga assumptions na, teka, medyo problematic nga yata. For example, kapag present tuwing Sunday, kapag consistent sa mga services, sa mga events, minsan iniisip natin na natural na lalalim sa pananampalataya. Kasi kung gaano siya katagal na dumadalo, gano'n din na karami na yung kanyang naririnig. Pero nga minsan, ang problema hindi yung narinig, hindi yung dami ng attendance, kundi yung application, yung pagsasapamuhay. Kasi nga ang truth, attendance is exposure. Ini-expose natin ang ating mga sarili, ang iba saan? Sa gawain ng pagsamba, sa pagpapahayag ng salita ng Panginoon, sa sistema ng paglilingkod. So, ang pagdalo ay nagbibigay ng pagkakataon para makarinig. Pero, pakinggan po nyo ito. Pero hindi po ito garansya na mayroong nagaganap na transformasyon sa puso at karakter. Kaya nga bilang disciple, parang ganito eh. Diba, meron tayong dinidisciple kasama sa ating discipleship group. Kaya nga, kung mapapansin ng mga mentoring group, though hindi ko na masyadong nagagawa ngayon, pero tingin ko ibabalik ko. O ano yung take away nyo sa message last Sunday. Saan ka tinamaan doon? Paano ka naging pagpapala? Why, bakit mahalaga yon? Kasi tinitingnan natin, teka, itong bang aking dinidisciple na ito bang aking inaakay na ito, ay nag-a-apply ng kanyang narinig. Kasi kung yung message last Sunday ay walang application, di how much more yung aming mga pag-aaral? Hindi sa dami ng pag-aaral, kapatid, kundi sa dami ng application, pag-a-apply doon, nagkakaroon ng transformasyon. Kaya nga, attendance is not equal with maturity. Exposure lang. Kasi nga, maaring laging present, pamilya sa programa, kabisado ang flow ng service. Huwag naman mangyari,
kasama sa program, pero walang transformation. Pero walang intentional na guidance, walang intentional na application, walang life-on-life na shepherding, pag-aalaga. Kung walang nag-guide, hindi magiging malinaw kung paano niya isasabuhay ang salita ng Panginoon. Kaya nga tayo, kapag halimbawa, meron tayong mini-mentor, dini-discipleship, may problema, at laging lumalapit sa atin, at hindi natin tinuturuan sila personally, na sabi, alam mo, Brad, tingnan mo dito sa passage na ito. Makikita mo talaga yung sitwasyon mo dito sa salita ng Panginoon. Alam niyo kung bakit mahalaga yon? Tuturuan natin sila na tingnan yung kanilang situations sa perspective ng salita ng Panginoon. Kasi, kapag nasanay sila na hindi sila makakasurvive kung hindi natin sila papayuhan, nagkakaroon yun ng problema, yung tinatawag na codependence. Na parabang kung wala siya, wala na rin. Pero kapag tinuturuan natin personally, tingnan mo. Kasi lagi nating tuturuan sila na tingnan mo ang sitwasyon mo, ang pangangailangan mo, ang plano mo sa perspective ng salita ng Diyos. Yun yung tinatawag na intentional na pagbibigay sa atin ng opportunity na yung salita ng Panginoon ay magbunga ng pagbabago sa buhay nila. Hindi lamang basta marami na tayong lesson na tapos, marami na tayong discussion, pero ang tanong, ito bang ating pinag-aaralan na ito, Brad? Meron bang epekto ito sa ugali mo? Kasi dati, masungit ka pero ngayon, may pagbabago ba? Meron po, Pastor. Anong pagbabago? Mas masungit po ako ngayon. Medyo may problema. Okay? So, ito pa yung isang assumption. Sermons is equal to obedience. Ano ibig sabihin? Basta lagi silang nakakarinig ng mensahe, ng sermon, magmamature din. Babalik pa rin tayo doon. Mahalaga ang preaching kasi nga ito'y sentro ng gawain ng pananambahan. Pero ang pakikinig lamang ay hindi sapat para sa discipleship. Saan nagsisimula ang discipleship? Maturity is not measured by how much you have heard, but how much you obeyed, how much you applied. At yun ang focus ng discipleship, yun ang focus ng mga discipler. Hindi yung dami na ng natutunan. Hindi, minsan nga, nakikipagdebate na ito sa akin, ang daming tanong . Pero minsan ang tanong talaga, ang problema talaga, yung application, yung talagang purpose ng discipleship. Kasi nga, pwedeng maraming sermon ang napakinggan. Marami niyang notes ang naisulat. Marami ring verses ang alam. Pero ito mga kapatid, ang pakinggan po niyo. Hindi po masama yun, ano? Hindi masamang mag-notes, hindi masamang mag-memorize. Pero kung walang personal na application, walang accountability at paggabay sa araw-araw na buhay, yun ay nananatiling information lang. Hindi transformation. Tingnan niyo po ito yung principle ng formation. The principle of formation sa discipleship. Number 1, information. Ito yung mga impormasyon, ito yung mga natutunan. Ang ating nagagather ngayon is information. Pero Romans 12 verse 1 and 2 says, verse 2, 12 verse 2, but be transformed. Do not conform. Saan? Sa pattern ng mundo. But transform. Tingnan niyo po yun Information. The Word of God. The principle. Pero kailangan ng confirmation.
formation. Ito yung pag-align ng principle. It's not only about the things that you learn. Pero ang crucial din minsan sa growth is the things that you need to unlearn. Merong mga bagay na kailangan mong i-unlearn. Merong mga bagay na akala mo yun ang tama, pero nakita mo sa word ng Panginoon, sa principle ng Panginoon, hindi pala. So you need to conform sa kalooban ng Panginoon, pero hindi ka makapag-conform malibang i-unlearn mo yung mga natutunan mo for you to conform. Kaya nga, from information to conformation to trans. But be transformed. Itong word na ito, yung formation, information, conformation, transformation, isa lamang po ang pinapahiwatig. Growth. Growth. Changes. Okay? So, sabi ko kanina, pwedeng marami ng sermon ang napakinggan, marami ng lessons ang naituro din. Minsan, alam niya ng ituro. Pero kung walang personal application, walang conformation, walang transformation. Mananatili lamang itong information, hindi transformation. But, the very goal of intentional disciple-making culture is not only about gaining informations, but from those information from the Word of God, ay magkaroon ng conformation and eventually magre-resulta saan? Sa transformation. Anong klaseng transformation? Pagiging Christ-like. Kasi nga, ang mga mensahe, ang mga lesson, ito yung mga opportunity na tayo nagtatanim ng binhi. Pero ang discipleship, yun yung pagdidilig. Yun yung pagkukultivate. Yun yung pag-aalis ng mga damo. Yun yung pag-aalis ng mga bagay na pwedeng makasira sa halaman. Ang discipleship ang nagdidilig, obedience ang nagpapalago. Kung walang intentional na follow-through, ang pakikinig ay nauwi sa familiarity, hindi maturity. Yung bang, can you please recite John 3:16? 1, 2, 3. Yeah. But the question is this. Yung bang familiar na verse na yun may dating pa sa puso mo? Meron pa bang conviction na ito ay nangyayari sa iyo? Yung bang familiar verse na yon, John 3:16, nagtutulak ba ito sa iyo na magpasalamat, Lord? Salamat sa dakilang pag-ibig mo. Salamat po sa iyong malaking pagmamahal. Hindi ko karapat-dapat, pero ibinigay mo sa akin ng iyong bugtong na anak. Pero kung walang ganong conviction, yung mga information na yon ay nauwi lang sa familiarity, hindi sa maturity. Are we just familiar sa word na yon? Kaya yun po yung mga tanong doon eh. Kaya isa pa, ministry activity equals heart change. Kumbaga, basta active yan sila, basta dumadalo, magbabago rin yan. Pero hindi, marami na akong halos lahat pinuntahan na pero naku po. Pero isa sa pinakang delikadong assumption sa iglesia, maraming nag-iisip na kapag busy sa ministry, maraming involvement, kapag meron ng hawak na posisyon, kapag meron ng hawak na responsibility, kapag laging meron ng ginagawa, automatic na magiging mature at transform ang isang Kristiyano. Sadly, hindi. Because activity does not equal to discipleship. Busyness does not equal to discipleship, mga kapatid. Pwedeng masipag, maraming ginagawa,
meron ng ganitong, pero possible din na walang pagbabago sa karakter. Pwedeng committed sa gawain pero hindi submitted ang puso sa Panginoon. Pwedeng kita mo naman na minsan nga ganito eh. Di ba kalimitan pagbago? Sigla-sigla, on fire lagi. Tapos pwede natin ipagkamali. Nako, yung kapatid na yan talagang kitang-kita mo on fire. Masipag, masigasig, masigla. Which is kalimitan naman talaga pag nakikita natin yun sa mga naroon yung first love. At pwede nating ipagkamali. Nako, pwede na yan. Ready na yan. Ilagay na natin sa ganito. Ilagay na natin sa ganitong position. Ilagay na natin sa ganitong ministry. Pero ang talagang issue doon, mga kapatid, is not the issue of readiness. Hindi yung tanong, are you ready? Is that person ready? Alam niyo po talaga ang tamang tanong, are you rooted? Are you rooted? Is that person rooted? Kasi nga, possible na simula ang sipag-sipag nung dumating yung problema, naku, wala na. Bagsak na. So ang problema talaga, hindi yung readiness. Ang problema is yung what? Rootedness. Kaya nga kapag rooted na, dumating man yung mga unos, dumating man yung mga bagyo, dumating, hindi basta-basta, nauuga, pero hindi natutumba. Kasi rooted. Pakita nyo nga po ang iyong katabi. Rooted ka ba? Sa Tagalog, paano ba natin itatagalog yon? Inugatan ka na ba? Baka ibang klaseng ugat naman, puro varicose veins yung, but spirituality. Why? Tingnan nyo po, pakinggan po nyo kapatid. Medyo mabibigat at kailangan natin ito talagang marinig, kailangan nating harapin, kailangan nating pag-isipan talaga. Tingnan nyo ang ministry involvement ay hindi kapalit ng discipleship. Ulitin ko po, ang ministry involvement ay hindi kapalit ng discipleship kung walang intentional na transformation. Kasi nga, ang activity pwedeng magtakip ng spiritual emptiness. Spiritual emptiness. Para kung kulang, parang, kaya ang gagawin, magpapakabisi na lang para ipantakip doon sa emptiness niya. Pero hindi yun nakakatulong. Bagkus nga, ang busyness ay pwedeng maging hadlang sa tunay na pagbabago. Mga kapatid sa Panginoon, hindi pantakip ang ministry sa kabiguan mong sumamba sa Diyos. Halimbawa, hindi ka naka-worship, pupunta na lang ako, magbibisita na lang, kasi nga, hindi naman ako nakadalo sa worship. Parang sa unay tingin natin maganda, pero ang totoo, ipinantatakip mo ang isang bagay sa kabiguan mo sa mahalagang aspetong ito ng iyong relasyon sa Panginoon. Kaya nga, worship service, magkasama lagi po yan. Kaya ang tatlong assumption na ito, isa ang ugat. Ano yung ugat? Umaasa sa exposure sa imbis na intentional information. Kaya ulitin natin, attendance is not equals with growth, listening is not equal with maturity, activity is not equal or the same as of transformation. Kasi kung walang intentional disciple making, ang iglesia ay nagiging busy lang but shallow. Mababaw. Ang tunay na paglago hindi nangyayari dahil lang sa mga bagay na yun, kundi may sinasadyang paggabay, malinaw na direksyon, ano yung direksyon, maging katulad kay Kristo. At habang ikaw ay naglilingkod sa Panginoon, as you involve yourself sa ministry, mas nakikilala mo ang Diyos, mas nakikilala mo si Kristo. At doon natin nabibigyan ng kaluguran ng Panginoon sa ating paglilingkod. Amen po ba? Even dito sa IDMC,
Paano natin mapiplease ang Panginoon dito sa IDMC? Ito ba ay nag-contribute para mas maging kamukha mo si Kristo? As simple as that. As simple as that. Okay? So, anong oras na po ba? Rest muna? Rest po muna. Tayo pong lahat ay tumayo at pansamantalang I will give you, anong oras ba ngayon? 11? I'll give you at least 15 minutes and then magpatuloy tayo